Ang siyam na hikers na hindi na nakabalik. Noong Pebrero ng 1959, siyam na bihasang hikers ang nagtungo sa isang bundok sa Russia. Lahat sila ay bata, malalakas, may karanasan sa matinding lamig, at alam kung paano mabuhay sa gitna ng snowstorm. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakabalik. Pagkalipas ng ilang linggo, natagpuan ng mga rescuers ang kanilang kampo. At mula sa unang tingin pa lang, alam na nilang may nangyaring hindi normal. Dahil ang tent ng mga hikers ay hiniwa mula sa loob. Parang may desperadong gustong makatakas. Sa labas ng tent, may mga bakas ng paa. Mga taong tumakbo palabas sa gitna ng gabi, nang walang sapatos, nang walang jacket, nang walang proteksyon laban sa temperatura na umaabot sa negative 30 degrees. At nang matagpuan ang kanilang mga katawan, mas naging nakakatakot ang lahat. May isang babaeng nawalan ng dila, may isang bali sa dibdib na parang nabangga ng sasakyan, may mga sugat na walang malinaw na pinagmulan. At hanggang ngayon, mahigit 60 taon na ang lumipas, wala pa rin sigurado kung ano talaga ang nangyari sa kanila. Ito ang isa sa pinaka nakakatakot na tunay na misteryo sa kasaysayan. Noong Enero 1959, sa lungsod ng Sverdlovsk sa dating Soviet Union, may grupo ng mga kabataang mahilig sa pag-akyat ng bundok. Hindi sila baguhan. Lahat sila ay may karanasan. Lahat sila ay nakaranas ng matitinding kondisyon sa kalikasan. Ang leader nila ay si Igor Dyatlov, 23 taong gulang, engineer student, matalino at disiplinado, at respetado ng kanyang mga kasama. Kasama niya ang 8 iba pang mga hikers, mga estudyante, mga atleta, mga explorer, mga taong alam ang kanilang ginagawa. Plano nilang marating ang isang bundok na tinatawag na Otorten. Mahirap ang ruta, ngunit hindi imposible. Para sa kanila, isa lamang itong panibagong adventure. Noong Enero 23, masaya silang umalis. May mga litrato pa silang kuha bago bumiyahe. Nakangiti at nagtatawanan. Walang kahit anong palatandaan na malapit na silang maging bahagi ng isang misteryong pag-uusapan ng buong mundo. Habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay, nagpapadala sila ng mga litrato. May mga kuha ng bundok, may mga kuha ng snow, may mga kuha nilang nagtatawanan habang nagkakape. Mukhang normal ang lahat. Ngunit habang papalapit sila sa kanilang destinasyon, lumalala ang panahon. Lumalakas ang hangin, lumalalim ang niebe, bumababa ang temperatura. Noong Pebrero 1, 1959, itinayo nila ang kanilang tent sa gilid ng bundok. Hindi ito ang pinakamagandang lugar para magkampo, ngunit marahil ay ayaw na nilang bumaba. Pagod na sila at malamig na at gusto na nilang magpahinga. Hindi nila alam na iyon na ang huling gabi ng kanilang buhay. Pagkatapos ng gabing iyon, wala nang balita. Sa una, walang nag-aalala. Karaniwan ng malit ang mga hikers, lalo na kapag masama ang panahon. Ngunit habang lumipas ang mga araw, nagsimulang mag-alala ang kanilang mga pamilya. Dapat ay nakabalik na sila. Dapat ay nakapagpadala na sila ng mga mensahe. Ngunit wala. Kaya nagsimula ang search operation. At doon nagsimula ang bangungot. Pagkatapos ng ilang araw ng paghahanap, natagpuan ng mga rescuers ang tent.
at agad nilang napansin ang kakaiba. Hindi sira ang tent dahil sa bagyo. Hindi ito tinangay. Hindi ito gumuho. Sa halip, may hiwa sa gilid. At nang suriin nila ito, natuklasan nilang mula sa loob ang mga hiwa. Parang may taong desperadong gustong makatakas. Parang may isang bagay sa loob ng tent na mas nakakatakot kaysa mga nagyayelong gabi sa labas. Sa loob ay naiwan ang kanilang mga gamit, mga jacket, mga sapatos, mga pagkain, lahat. Iniwan nila ang mga bagay na kailangan nila para mabuhay. At lumabas sila sa gitna ng snowstorm. Sa labas ng tent, may mga bakas ng paa. At mas lalong naging kakaiba ang sitwasyon dahil ang mga yapak ay hindi mukhang tumatakbo, hindi mukhang naghahabulan, hindi mukhang may panik. Mukhang naglalakad lamang sila pababa ng bundok. Tahimik, mabagal, at halos walang sapin sa paa. Parang may tumawag sa kanila palabas at kusang loob silang sumunod. Mahigit 1 kilometro mula sa tent, natagpuan ang unang 2 katawan. Nasa ilalim sila ng isang malaking puno. Wala silang sapatos. Wala silang sapat na damit. May mga sugat sa kanilang mga kamay, pero parang umakyat sila sa puno. Parang may sinusubukan silang makita o may bagay silang tinatakasan. Sa tabi nila, may bakas ng maliit na apoy. Ibig sabihin, sinubukan nilang mabuhay. Sinubukan nilang magpainit, ngunit hindi sapat. Sa mga sumunod na linggo, isa-isa pang natagpuan ng iba. Ngunit habang dumarami ang natatagpo ang katawan, mas dumarami rin ang tanong. May ilan na tila sinusubukang bumalik sa tent. Parang napagtanto nilang nagkamali sila. Parang gusto nilang bumalik, ngunit hindi na nila kinaya ang lamig. At doon sila namatay. Pagkatapos ay natagpuan ang natitirang 4 at dito naging tunay na nakakatakot ang kwento. Ang 4 na katawan ay nasa isang bangin, nakabaon sa nyebe, at may matitinding pinsala. Isang lalaki ang may bali sa bungo, 2 ang may matinding bali sa dibdib. Ayon sa mga doktor, ang puwersang kailangan upang magdulot ng ganoong pinsala ay katulad ng epekto ng isang car crash. Ngunit walang sasakyan, walang palatandaan ng away, walang ebidensya ng pag-atake. Mas lalo pang naging misteryoso ang isang biktima. Isang babae, nawala ang kanyang dila, pati bahagi ng kanyang bibig at ilang bahagi ng mukha. Hanggang ngayon, isa ito sa pinakausap-usapang detalye ng kaso. Sa paglipas ng mga dekada, napakaraming teorya ang lumabas. Avalanche, military testing, secret weapons, espionage, pag-atake ng hayop, maging mga paranormal na paliwanag. May ilan pang nagsabing may nakitang kakaibang ilaw sa kalagitnaan noong mga araw na iyon. Mga orange na ilaw, mga bagay na hindi maipaliwanag. Ngunit wala ni isa sa mga teoryang ito ang ganap na nakakasagot sa lahat ng tanong. Ngunit sa lahat ng detalye ng kaso, may isang bagay na pinakakinakatakutan ng maraming investigador. Hindi ang mga sugat, hindi ang mga nawawalang dila, hindi ang misteryong ilaw, kundi ang simpleng tanong, ano ang nakita nila sa loob ng tent? Dahil tandaan, sila ay mga bihasang hikers. Alam nila ang paglabas sa gitna ng snowstorm ng walang sapatos ay halos siguradong kamatayan. Alam nila yon at ginawa pa rin nila. Ibig sabihin,
anumang dahilan ng paglabas nila, mas nakakatakot iyon para sa kanila kaysa sa mga nagyayelong kamatayan sa labas. Noong 2019, 60 taong matapos ang insidente, muling binuksan ng Russia ang investigasyon at naglabas sila ng konklusyon. Ayon sa opisyal na ulat, isang uri ng avalanche ang sanhi ng trahedya. Para sa marami, natapos na ang misteryo. Ngunit para sa iba, hindi pa rin. Dahil kahit tanggapin ng avalanche, may mga tanong pa rin hindi nasasagot. Bakit sila naghiwa palabas sa tent? Bakit sila naglalakad ng ganoon kalayo? Bakit may mga ilan sa kanila may matitinding pinsala? At bakit may mga detalyeng tila hindi pa rin magkatugma? Hanggang ngayon, kapag binabanggit ang pangalang Dyatlov Pass, hindi ito naaalala bilang isang simpleng aksidente, kundi bilang isang lugar kung saan 9 na tao ang nakaranas ng isang bagay na nagpatakbo sa kanila palabas ng kanilang tent sa gitna ng isang nakamamatay na gabi. At ang pinakanakakatakot na bahagi, lahat sila ay namatay bago nila masabi kung ano iyon. Ang kwentong ito ay base sa tunay na Dyatlov Pass incident noong 1959, isa sa pinakasikat na unsolved mystery sa mundo.